Welcome back sa aking maliit na YouTube channel. Ngayon lang ulit ako nakapag-upload sa medyo busy tayo mga kabady. Kaya today, naisipan kong i-vlog itong ating FDAS system. Ngayon, maglalagay na kasi ako ng FDAS system dito sa project na ating ginagawa na 3-story apartment building. Ngayon, i-unbox natin itong nabili nating FDAS system, no? Pero sa palagay ko okay naman itong brand na to. So ngayon pa lang ako gagamit ng brand na to mga kabady. So i-check natin yung brand ng FDAS system na to. So papakita ko lang sa inyo, tapos subukan natin mag-testing mga kabady. Mag-testing tayo. Tapos so siguro today ipapa-install ko nitong mga FDAS panel, okay? Pwede na i-install yung mga smoke detector. Okay? Kasi nasa finishing na tayo dito sa ating ginagawa project mga kabady. So ngayon lang tayo makapag-upload ulit mga kabady. So medyo busy tayo ngayon. So ito muna ang i-upload ko ngayon tungkol sa FDAS system. Okay? So papakita ko sa inyo mga kabady yung ating nabili na mga accessories ng FDAS system. Okay? So, mga kabady, ito yung brand ng ating FDAS system. Bali ang brand niya, okay, ito. Yung kanyang smoke detector. Ang brand niya is, ayan, TYY. So, made in Taiwan ata ito, mga kabady. So, dito sa gagawin natin mga kabady, meron tayong 14, 14 pieces na smoke detector. Okay, meron tayong 14 na unit na lalagyan ng smoke detector. Okay. Tapos, meron tayong ito. Okay. Meron tayong manual ballpoint. Okay, meron tayong manual ballpoint. Bali tatlo yung ating manual ballpoint. 1, 2, 3. Para sa zone 1, zone 2, zone 3. Okay. And then, meron tayong tatlong 6 inches na bell. Okay? Fire alarm bell. Okay? So, ang brand lahat ito is TYY. Okay? 24 volts. So, mga kabady, lahat ito is 24 volts DC. Okay? At 14 pieces na smoke detector. Ito naman mga kabady yung kanyang control panel. No? Meron tayong 4 zone. Actually, 4-zone control panel itong nabili natin. Ayan, 4-zone control panel. Pero, yung i-install na natin ito mga kabady is 3 zones lang. Okay? So, buksan natin itong ating control panel. Okay. So, medyo affordable yung presyo nito mga kabady. No? So, mura lang ito. Meron talagang bilihan ito sa round. Sa may Quiapo. Okay. Bali, ito siya. Okay. Yan. Yung ating fan alarm control panel. For zone 1, zone 2, zone 3. So, ito yung mga LED indicator niya kung saan merong, just in case merong fault. So, makikita natin kung saan zone. Okay. So, ito yung mga indicator sa power, AC power, battery fault. Okay, open circuit. Sounder, open circuit, sounder, short circuit. So, basta may mga fault, makikita mo naman dito, no? Iilaw yan. So, just in case may umilaw yan, may fault. So, i-trace natin kung nasan yung trouble. Okay? So, panel mute, bell mute, relay disable, signal hold disable, delay disable, reset. At ito yung kanyang susi nga, no? Ito. Okay? So, ito mga kabady, okay? Ito yung kanyang itong accessories ng ating control panel, okay?
So maya mag-test tayo mga kabady, no? Subukan natin mag-test ng isang manual call point, isang bell, isang smoke detector. So i-try natin na i-connect siya sa control panel. Then i-test natin kung gagana siya. Okay, so abangan nyo mga kabady, no? Okay. Ngayon mga kabady, balik tayo dito sa pag-testing natin ng ating fire alarm system. Ang ginawa ko kasi, instead na mag-testing tayo ng isa-isa, so ang ginawa ko, i-testing na lang natin ng buo. Ngayon, naka-install na tong fire alarm panel natin, no? Saka yung 14 na smoke detector, okay? Yung 3 manual call point at saka yung 3 fire alarm bells. Bali, pina-install ko na yon. Tapos, ako na lang ang nag-wiring mga kabady. So, pina-install ko lang. And then, ako na nag-terminate ng mga wires dito sa ating FDAS panel dito sa background ko. Ngayon mga kabady, i-try natin na mag-testing, ano? Okay? Paganahin natin tong ating FDAS system. So yan. Ito yung ating pinaka FDAS panel. Okay? Tingnan natin yung loob ng ating FDAS panel saka yung ginawa kong wiring mga kabady. Okay? Ito mga kabady yung ating electronics components o circuits ng ating FDAS panel. Bali ito yung kanyang backup battery. Okay? Ito yung kanyang mga tape wires. Okay? Naka-terminate ito sa... Bali, meron tayong 3 zone. Zone 1 para sa ground floor, Zone 2 second floor, and Zone 3 third floor. Okay? 3 zones. Okay? Tapos, meron tayong sounder or fire alarm bells. Ayan ang ating FDAS panel. Okay, ito yung kanyang AC supply. Okay, paglabas niyan 24 volts. Okay, itong ating panel is 24 volts at meron siyang battery. Ito yung kanyang TF wire. Ginagamit itong TF wire sa low voltage circuits. So madali lang to mga kabady, no? Mamaya i-drawing natin yung kanyang wiring diagram. So, sa ngayon, magte-testing muna tayo mga kabady. So, subukan natin mag-test. Dito sa ground floor. Sa ground floor, ayan, makikita nyo, meron tayong manual call point. Manual call point. Ganon din sa second floor, meron tayong isang manual call point. Pag-akyat mo ng second floor, merong isang manual call point doon. Ganon din sa third floor. Tapos, ayan. Dito sa ground floor, meron tayong isang fire alarm bell. Ganon din sa second floor. And then sa third floor. So, bali meron tayong 3 fire alarm bell or sounder. Okay? So, kanina, bago tayo mag-testing, ito yung kanyang AC power. Kailangan naka-on tayo yung AC. And then, yung naka-on yung sa battery. Okay? And then, kailangan naka-on itong ating key. So, naka-on yan, no? Naka-on siya, mga kabady. Okay? Ngayon, subukan natin na mag-testing dito sa manual call point. Okay? I-test natin kung magbibigay siya ng fire alarm signal or fire alarm kung may sunog, mga kabady. Okay?
Bali nag-function yung ating sounder, okay? So, ibig sabihin, meron tayong fire. Okay, meron fire sa zone 1. Okay, so para mag-reset, kailangan i-reset natin na laman na natin kung nasaan yung fire. Ang pag-reset, buksan nyo lang to, ibaba nyo to, and then reset. Okay, mapapansin nyo meron tayong warning sound. Sabi dito, meron siyang open circuit. At yung open circuit nandun sa sounder open circuit. So mamaya i-discuss natin yan mga kabady kung anong ibig sabihin. Okay, so nag-function naman yung ating fire alarm system once na pinus natin yung manual call point in case na mayroong fire sa zone 1. So nag-alarm siya, and then nalaman natin na nasa zone 1 yung kanyang fire. Okay. Ngayon mga kabady, subukan natin i-test yung smoke detector. Magpausok tayo sa smoke detector dito sa zone 1, sa ground floor. And para makita natin kung nagpa-function yung ating mga smoke detector. Ayan mga kabady, gagawa tayo ng temporary smoke. Okay. Then punta tayo dito sa isang unit dito sa ground floor. Bali nasa ano to, nasa zone 1. Ito yung kanyang smoke detector. So pausukan natin siya mga kabady, no? So kunwari mayroong fire dito sa unit na to, and na-sense ng detector, smoke detector, ayan, kita nyo umilaw na siya, nakasense siya ng usok. Okay. Yun. Okay. So nakita nyo, tumunog yung ating sounder. Ayan yung sounder natin. So meron siyang fire sa zone 1. So gagawin natin, i-reset. Okay. So yun, nagpa-function ng ating smoke detector mga kabady. So ganun din yan sa zone 1 and zone 3, sa second floor and third floor. Okay. So ito yung tanong dito mga kabady, no? So meron tayong open circuit. Nandito siya sa sounder open circuit. So bali i-check ko lang to mga kabady, no? Maaring nakalimutan to lagyan ng terminal resistor, ano? Or end of line resistor. Okay? So i-check natin yan kasi meron siyang open circuit. Okay? So ito mga kabady yung natapos nating installation ng fire alarm system, FDAS or FDAS kung tawagin, no? Doon sa mga gustong comment lang yung may mga tanong mga kabady, and then try nating sagutin, ano? Anyway, conventional type lang naman ito, medyo madali siyang i-wiring. Unlike yung addressable, na meron siyang wire loop na bumabalik dito sa panel. So ibang topic naman yun mga kabady. Okay? So yun lang. Thank you very much sa patuloy na nanonood ng aking YouTube channel mga kabady. Okay? Thank you very much. Hali mga kabady, punta tayo dun sa wiring diagram ng ating fire alarm control panel.
So, madali lang naman i-wiring ang conventional type na alarm system, mga kabady. So, nagawa lang ako ng parang block diagram dito. So, dinawin ko na siya, mga kabady, no? So, kung ito yung ating alarm panel, makikita nyo sa loob niyan, ito, makikita nyo, SDN1, Sounder 1, tapos may katabi pa yan, Sounder 2. Tapos sa sunod, makikita nyo Zone 1, Zone 2, Zone 3. Makikita nyo yan sa loob ng mismong panel, mga kabady. Tapos makikita nyo yung polarity niya, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Yung wiring natin, mga kabady, is parallel connection lang, mga kabady. So madali lang, parallel connection. Sama-sama yung positive. Ito yung ating bell. Okay? Ito yung bells. Bali, tatlong bells to sa ground floor, second floor, third floor. Makikita nyo, nakaparallel lang siya, mga kabady. Magkakasama yung positive, magkakasama yung negative, galing ng alarm panel. Yung pinakadulo, meron tayong resistor. Okay? End of line resistor. Ayan. Punta tayo sa zone 1. Ay sa dito, sa ating smoke detector. Okay? Ito ang ating mga smoke detector. So, smoke detector. Yan. Sa zone 1, meron tayong 5 smoke detector. Mapapansin nyo, no, mga kabady, naka-parallel connection din siya. Okay? Basta sama-sama lang yung positive. Makikita nyo naman dun sa smoke detector, makikita nyo yung positive sign dun. So, i-connect nyo lang in parallel connection. Ganun din dun sa negative. Okay? Sa zone 2, ganun din. Meron tayong 4 na smoke detector. Okay? Naka-parallel connection. Sa dulo, meron tayong resistor. Yan. End of line resistor. Okay? So, bali ganyan ang ating wiring diagram ng ating conventional type. Okay? So, may nakalimutan pala tayo, mga kabady, no? Yung ating pull station, manual pull station, o yung push switch, okay? MCP kung tawagin. Nandito din lang yung ating MCP. Yan. MCP, manual call point. Ayan. So, ganun din ang connection niya, mga kabady, no? Nakaparallel din lang siya dito sa ating mga smoke detector. Nakaparallel. Positive, negative. So, nakalimutan ko yun, mga kabady, no? Yung pull station natin para sa zone 1. Ganun din dito sa zone 2. Meron ka dyang MCP. Yan. Positive, negative. MCP. So, nakalimutan ko ilagay MCP. Ganon din dito sa zone 3. So, meron tayong manual call point dito na nakaparallel. Okay? So, kahit saan dyan. Kahit saan mo putulin yung wire dyan, basta iparallel mo yung manual call point. So, napakasimple ng wiring nito, mga kabady, no, ng conventional. Okay? Yung addressable, medyo mahirap yung wiring nun kasi meron siyang loop bumabalik sa panel. So, dito lang muna tayo sa conventional type of fire alarm system. So, yan muna, mga kabady, yung ating wiring diagram. Salamat sa
nanood ng video na to mga kabady. Thank you very much. Hanggang sa susunod nating video ulit. Bye-bye.
Mga kabady, good morning. Once again, welcome back sa aking maliit na YouTube channel. Ngayon lang ulit ako nakapag-upload sa medyo busy tayo mga kabady. Kaya today, naisipan kong i-vlog itong ating FDAS system. Ngayon, maglalagay na kasi ako ng FDAS system dito sa project na ating ginagawa na 3-story apartment building. Ngayon, i-unbox natin itong nabili nating FDAS system. Pero sa palagay ko, okay naman tong brand na to. So, ngayon pa lang ako gagamit ng brand na to, mga kabady. So, i-check natin yung brand ng FDAS system na to. So, papakita ko lang sa inyo. Tapos, subukan natin mag-testing, mga kabady. Mag-testing tayo. Tapos, so siguro today, ipapa-install ko na itong mga FDAS panel. Okay? Pwede nang i-install yung mga smoke detector. Okay? Kasi nasa finishing na tayo dito sa ating ginagawang project, mga kabady. So ngayon lang tayo nakapag-upload ulit, mga kabady. So medyo busy tayo ngayon. So ito muna ang i-upload ko ngayon tungkol sa FDAS system. Okay? So papakita ko sa inyo, mga kabady, yung ating nabili na mga accessories ng FDAS system. Okay?